So, ang pag-uusapan natin is faith over pressure, healing over hurt. So, yan ang ating tagline. Ang tagline natin is discover the steps into transformation that heal from within. Next. Ito ngayon ang ating question muna. What emotional pressures do different generations face? So pag sinabing emotional pressures, anything nag-cause sa'yo ng stress. Anything nag-cause sa'yo ng depression. Anxious ka. Or kahit na worry lang. Yun yung mga emotional pressures. No, pag malaki yung pressure, pwedeng ma-depress ka na talaga. At pag pina-check up mo pa yan sa psychologist at nasabi niya, oo nga, depression nga talaga yan, clinical depression. At pag sa psychiatrist pa yan, pag nakita talaga, bibigyan ka na ng medicine. No, sa atin, sa part natin, we offer prayer counseling. Pag-usapan pa natin mamaya yan, what is prayer counseling. Next, sabi rito, yan ang ating pag-usapan. Generational pressures. Kung sa ating halfway house ay may generational curses, meron din tinatawag na generational pressures. Titingnan natin ano yung nagbibigay ng pressure, stress sa mga kabataan, sa mga adults, at sa mga families. Titingnan natin yan. So, stay with me. Mabilis lang to. Okay, tuloy tayo. So, unahin natin, sa kabataan, yung digital overload. Na-overload ang mga kabataan. Kaya tingnan nyo, yung mga 12 years old below na nahuhook sa mga iPad, cellphone, pansinin ninyo, ang iksi ng pasensya. Maiksi ng pasensya nila dahil toddler sila o ano pa man, or kabata or mga children, pero maiksi din ang kanilang pasensya lalo na dahil sa epekto ng mga devices. 'Di ba? Bagamat ang maganda sa kanila, natututo silang mag-English, natututo silang alam niyo yun, hindi lumalabas masyado. Tapos pero pag kinausap mo, ang husay mag-i-English yung mga to. Kasi yun na naririnig ng language lagi. Pero overloaded sila. That's why nape-pressure sila. At yung worst na nangyayari, tulog sila pero gumaganon-ganon sila. Nakaparado kayo mga videos na ganon. Mga bata, as in bata, mga 10 years old below, tulog pero gumaganon o kaya gumaganyan. Okay? O mga teenagers, minsan yung mga teenagers, pero mga gumagano na lang bigla yung kamay. Isa yan sa mga signs. Oo, hindi may epilepsy, iba yun, ibang usapan yun ha. Pero may mga ganon. Walang biro. Tapos sa panaginip na panaginipan pa nila. Okay? So, as we can see, let me read something sa inyo. The time young people spend before screen poses genuine concern. Sa Netherlands, mga kapatid, lahat ng 12 years old below, bawal magkaroon ng gadget. Bakit nila isang bansa pinagbawal? Okay? Ano pa? Nagkakaroon na ng addiction. Kumakain, nasa table na kumakain, naka-iPad pa or naka-device pa. That's addiction na. Ngayon, napipressure sila kapag nahihiwalay sa kanila yung device, kapag inuutusan sila, nahihiwalay sila sa device nila. And that's sad. Pero kasi ang goal natin bilang mga adults na, para hindi manggulo yung mga bata na to, bibigyan natin ng cellphone. O, mag-cellphone ka muna para magawa ko, makapag-plancha ako dito, nape-pressure ako sa'yo. Pero little do we know, nag-create tayo ng addiction sa kanila. Excuse me po, pero ito ay rampant na nangyayari. Mag-research kayo, magtanong kayo,
at mag-evaluate kayo, it happens. Mag-observe kayo sa paligid. Hindi ito bago. Okay? Kaya ngayon, kapag may kabataan na nagtatantrums o kabataan o bata na nagtatantrums dahil sa cellphone niya, anong nangyari sa family? Anong nangyari sa relationship? Ano nangyari sa emotion ng bata na yon, ng youth na yon? That's one thing. Okay, next mga kapatid. Ito, kailangan natin pansinin to mga kapatid. Sa mga digital overload, dahil sa na-experience ng mga kabataan, anong kailangan natin? Kailangan natin ma-reclaim ang presence and identity. Kailangan turuan natin yung mga kabataan na hindi dahil wala kang cellphone, wala ka ng kwenta. Hindi dahil sa low-tech ang cellphone mo, wala ka ng kwenta. Hindi dahil sa hindi ka makapanood ng mga updates ng mga Instagram ng mga friends mo, wala ka ng kwenta. They need to reclaim their identity. Sino ba talaga sila? Next. Mga adults naman. Mga adults, listen here very carefully, mga adults. Tayo yun. Adults, saan nagaling ang pressure sa atin? Hindi masyado sa devices. Konting factor lang yon. Sa youth at sa mga children, malaking factor yan. Sa mga adults, ano ang nagpipressure sa atin? Adults, makinig tayo. Adults carrying financial and relational burdens. Ano nagbe-burden sa atin? Ano nagpipressure sa atin? Pag di okay ang relationships. Pag financial na pag-uusapan. Top 3 lang naman ang mga usapin eh. When it comes sa mga adults, pera, at pangatlo, pera. Sa mag-asawa na nag-aaway, hindi nawawala yung pag-aaway tungkol sa pera. Hindi dahil sa mukha silang pera, kundi dahil kailangan ng pera para mag-proceed ang mga bagay-bagay. At ano nangyari sa emotion natin? Inaaway natin misis natin, inaaway natin mister natin, inaaway natin yung anak natin, inaaway natin yung parents natin, kung adult na. Di ba? Nagkakaroon ngayon ng mga issues. Next, yung mga adults naman, ang kailangan natin dahil masyado tayong pressured sa pera at sa mga relationships natin, big deal sa atin yan eh. Pag di okay ang mag-asawa, pag di okay ang asawa, ang nanay sa anak o tatay sa anak, o sa company or sa church, anong kailangan naman natin para maiwasan yung pressure na yon or mapaglabanan yung pressure na yon? We need to refrain sufficiency and community. Kailangan, yes, mahalaga ang pera at ang mga material needs. Pero mas mahalaga, family, relationships ang mahalaga. Di ba? Example, kapag may isang bata, okay, na nakabasag ng mamahaling baso, di ba? At yung mamahaling baso na yon ay importante sa nanay o doon sa tatay. Minsan kapag pinagalitan natin ng hindi higit sa narapat yung kabataan, yung bata na ito, ano pinahalaga natin? Sinasabi natin sa kanya na mas mahalaga ang baso kaysa sa'yo. Pero yung tamang galit lang, yung hindi ka nagkakasala, at yung iko-correct mo lang siya, sinasabi natin sa kanya, anak, mahalaga yung baso, pero mas mahalaga ka sa akin. Pero kailangan kitang turuan. Pero kapag sobrang galit, sobrang emosyon, dahil ikaw ba naman na-pressured ka na sa finances, so nakabasag pa yung anak mo, or may magulong nangyari, o may ginawang kalokohan yung anak mo, may pressure ka na sa finances bilang adult, may pressure ka na sa kalooban mo, and then gagawa pa siya ng ganito, then ang gagawin mo, ibubuhos mo ang iyong pressure sa kanila. What happens? Ang relationship sa family, it breaks down. Pinagalitan ko lang naman siya, pastor, kasi mali ginawa niya. Pero ang tanong ay ito, sapat na pagalitan lang ba? O sobra-sobrang galit ang pinakita mo? To the point na sinasabi sa kanya na mas mahalaga yung baso kesa
doon sa bata? O mas mahalaga yung pera kaysa sa asawa mo? Mas mahalaga yung emosyon mo kaysa sa emosyon niya? Those are pressures na nakaka-pressure. So what do we need to do again? I-reframe natin. Maggawa tayo ng structure. Ano ba mas mahalaga? Family or finances? Mahalaga pareho. Pero don't tell your family na mas mahalaga ang finances, mas mahalaga ang gamit kaysa sa kanila. O mas mahalaga ang trabaho kaysa sa kanila. Understanding at even sa church, di ba? Kailangan mag-unawaan sa company, lalo sa family. Tuloy. Okay, ano pa pangatlo nakaka-pressure? Kapag ang mga families, okay, yung nag-navigate ka into relationships. Natouch ko siya ng konti sa sinasabi ko kanina. Pero this happens, yung pressure sa family kapag kulang sa emotional intelligence ang father o ang mother at ang mga children. Okay. Naunawaan niyo ako? Kapag ang mga tao sa loob ng family ay mga broken and they do not know how to handle their emotions, kagulo ang family. Nakaka-pressure sa loob ng family ngayon. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Do you want a family na parang ayoko muna umuwi kasi ang gulo sa bahay? Ayoko muna umuwi. Ayoko makipag-usap sa nanay ko, sa tatay ko. Ayoko muna kausapin miss ko o mister ko. Ayoko muna kausapin mga anak ko, nabipressure ako sa kanila. Nasasabi mo ba yan? O naiisip mo ba yan? Meaning to say, your family is broken and it needs inner healing. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, pag-pray na lang yan, hayaan na lang yan. Pag hinayaan mo lang, as in hinayaan mo na hindi mo pinansin, at hindi mo dinil, at hindi nag-improve emotionally, at hindi na-heal emotionally ang bawat member, what happens? You create a family na hirap mag-navigate. Okay, parang barko. Hirap mag-navigate sa mga brokenness na experience. Ako natutuwa ako, brethren, kapag may nakakausap ako mga kapatiran o kaya mga other friends and relatives na nagsasabi na, nag-i-improve ako emotionally. Dati akong ganyan dali kong magalit pero ngayon, medyo na lang. Ang sarap pakinggan nun. O kaya sarap pakinggan yung, nauunawaan ko na siya. Dati ganyan ako Pero ngayon nauunawaan ko na siya kasi hinihil na ako ni Lord or something na lumampas na ako dyan. At naunawaan ko sila. Ang sarap pakinggan ng ganun. Kasi bakit? You are seeing a person who is experiencing inner healing. Pero if you see a person na laging salubong ang kilay, nakatulis ang uso, at yung ilong ay umuusok, you see a person na unteachable. You see a person na broken, pero ayaw magpagaling. And that's nakaka-pressure. Diba? Alam niyo, minsan, even ako, I've learned na minsan ang mga may nagsasabi sa akin, yung mga messages ko doon ay nakaka-pressure. Yung parang direct to the point na, sis, pakigawa po ito. Okay, good. Post mo na yan o something na ganun. May nagsabi sa akin, Pastor, napipressure po ako sa mga message. Ay, ganun ba? So, ginagawa ko na ngayon, a gentle reminder po. I've learned na sa akin wala. Pero siyempre, di mo pwede sabihin, wala naman sa akin yun So, nag-adjust ako. So, in a relationship, brethren, especially sa family, what do we need? We need inner healing and restoration. Mag-adjust tayo. Hindi pwedeng ang kapwa lang natin lagi nag-a-adjust. Mag-adjust kayo basta ganito na ako. Unawain niyo ako kasi ganito ako. Yeah, totoo yun. Dapat maging maunawain tayo. Pero hindi natin dapat ginagamit yung mga words na yun, especially
sa family members natin. Once na magalit ako, itong pinaka-common na naririnig ko sa marami. Ang daming nagsasabi nito, maniwala kayo. Ako, pag nagalit lang naman ako once, pag nasabi ko na, tapos na ako, okay na ako doon. Itong masasabi ko, ikaw okay ka na, yung sinabihan mo ng sobrang galit. Hello? So once again mga kapatid, balikan natin tatlo. Okay? Tingnan natin uli yung sinasabi ko kanina pa. Okay? Again, balikan natin. Anong mga tatlo nakaka-pressure sa buhay? Yung mga youth na nakaka-experience ng digital overload. What do they need? They need to reclaim yung presence nila at yung kanilang identity. Sino ba kayo? Hindi ang device nyo ang identity ninyo. Pangalawa, yung mga adults na humaharap sa mga financial and relational burdens. Pressured sila. Pressured tayo. Actually, tayo yan. So, anong kailangan natin? Kailangan natin i-reframe, i-restructure ang sarili natin. At na yung sufficiency, especially mula sa Panginoon. And then, let's share. Let's have community. Okay? Dapat may nakakaalam ng mga stressors natin. Maaaring hindi lang kaya tayong tulungan financially, o hanggang payo lang sila, pero we need them. Okay? They need us. Sunod, ang mga families na problematic, nakaka-pressure sa loob ng family na yan. At even kahit di ka part ng family na yan, kapag kaibigan mo sila, pag-pressure ka din. So what do they need? What do we need? We need inner healing and restoration. So, ito yung verse ngayon. Basahin natin yung verse. Sabi rito, Galatians 6:1-5, Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Okay, itong pansinin niyo, verse 2. Bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Okay, jump tayo sa verse 5. Verse 5. Sabi doon, for each will have to bear his own load. Dalawang verses tungkol sa bearing pressure or burdens. Sabi doon, magtulungan tayo na sa mga pasanin natin. Sa verse 5, pasanin mo ang sarili mong pasanin. Pag-aralan mong pasanin ang iyong pasanin. Yung dalawang verse na yung nagsasabi na magtulungan tayo as community, pero ikaw bilang tao, be responsible din sa burden mo. Okay? Example. Punta tayo sa pera. Lahat tayo may need sa pera. Kailangan magtulungan tayo. Kung kaya natin tumulong sa mga tao para mabawasan ang kanilang financial burden or material needs, let's help. At tayo namang tinutulungan, sa verse 5 na ako, magkaroon din tayo ng, kung natutulungan tayo, magkaroon din tayo ng responsibility na huwag tayong umasa lang. Or tayo yung tumutulong, huwag naman natin silang paasahin lang sa atin. Yung dalawang verse na yun at yung dalawang example na sinabi ko sa inyo, yun yung nagkakatulungan tayo sa mga pressures. Okay, dali natin sa mas malinaw na ano. There's a story tungkol sa isang nanay na gustong-gusto niyang bilhan ang isang ng cellphone ng kanyang 8 years old na anak. Pinipressure siya ng anak niya. Kasi wala akong ganito. Okay? Paano mo magsalita ang isang 8 or 9-year-old Ay, pressure na siya. Later on, nangutang siya. Nabaon siya sa utang dahil sa pangungutang niya. Nag-away silang mag-asawa. You see, yung simpleng mga ganun, burden natin, dapat ka bang ma-burden na wala cellphone ng 8 years old mong anak? Okay? Kung alam ko lang noon yun, at by the way, noong mga time na yun, di pa naman ganun kauso ang cellphone, hindi ko talaga nabigyan ng cellphone yung mga anak ko until na nag-high school na sila. Pero ngayon kasi ang daling kumuha ng cellphone at daling umutang ng cellphone. Nag-create ito ng pressure sa bata, sa mag-asawa, sa family. So ngayon, how do families i-carry yung burden na yun?
Dapat turuan yung bata na, anak, 8 years old ka pa lang, hindi mo kailangan ng cellphone. Diba? Kailangan sa school. Ang mga school, hanggat maaari, ay lang mag-cellphone yung mga bata. Kailangan sa research. Okay, di mag-research ka sa computer. Pagka kailangan mo, may computer dyan. Okay? O iba naman, hindi cellphone, computer talaga dinidemand sa mga parents na kailangan din naman, pero too much naman ang ginagawa dahil babad naman siya. So, alam niyo ibig ko sabihin na, okay? We can help ourselves na hindi ma-burden kung sa pamamagitan, namimili ako ng mga words na sabihin na, sa pamamagitan ng pag-aaral, kung paano natin tutulungan na hindi ma-burden ang mga tao through this, ito natuturuan tayo dito, and then, personally then, we carry the responsibility. Kasi ano nangyayari minsan mga kapatid, masyadong nabe-burden ng ibang mga tao sa burden ng iba, na minsan yung sarili niya, hindi niya na napapangasiwaan. Okay? Ako bilang pastor, a lot of people ay kina-counseling ko. Pag hindi ko nadala ng maayos yun, at naiuwi ko yung trabaho sa bahay, at nararanasan namin ni Grace yun, especially nung early days namin na mag-asawa ni Grace, at pag may pressure sa church, na pag-uusapan namin, anong ending? Kaming dalawa nag-aaway. Sandali, ano ba pinag-aawayan natin? Yung problema ng iba? Ba't tayo nag-aaway? Diba? Hindi namin kaya pang dalin until such time namin nakakausap ako mga pastors at nag-sharing. Nga pala, at nag-check, ikaw ba na baka yung burden mo, masyado mo pinapasa sa wife mo, nag-aaway na kayo. So, it helped me. Okay? Sa mga tatay, dapat may mga tatay na nag-uusap tungkol sa pressure sa buhay. That's why meron tayong men's ministry. Fathers must talk. Mothers must talk. Okay? Nakakatuwa yung mga women's natin, nag-uusap-usap sila kahit na online. Nagbibigayan ng mga kaya minsan hindi sila ganun ka-pressured kumpara sa mga lalaki. So, once again, we need to develop this community. At itong ginagawa natin every time dito, para magkaroon tayo ng ma-unburden tayo. Araw-araw may pressure, mga kapatid. It never stops. Parang hugasin tsaka labahin. Amen ba, Ate Eden? Hindi nauubos siya hugasin at labahin. Tumigil ka sa paghuhugas, makikita mo na lababo mo, punong-puno na ng hugasin yan. Ang problema ganun din. Tumigil ka sa pag-resolve ng problema mo, tatambakan ka. Okay? Let's continue. So, for individuals, sabi dito, assess natin yung mga generational pressures. Parents ka, kabataan ka, and then, aralin natin kung ano sinasabi ng Bible tungkol sa mga pressures na yon. Para sa mga families, etong maganda. Mag-schedule tayo ng device-free time for genuine conversation. Yung pagkakain kayo, family ito walang hawak na cellphone yung mga At ang payo ko dyan, at least once a week. Okay? Pero sa amin, struggle pa rin yan. Minsan busy ako, busy sila. Pag naisip, nga pala, Monday ngayon, dapat tayo. So, pero magkaroon na ang mga families ng genuine conversation na walang hawak na cellphone ang bawat isa. Alam nyo, again, i-share ko yung burden na to. Sobrang dependent na ang lahat ng generation minsan sa cellphone. Na even sa pakikipag-usap, may hawak na cellphone. Okay, tulungan natin ang sarili natin na magkaroon ng genuine conversation na walang hawak na cellphone. Unless online yan or Bible yan. Okay? Na hindi ka nagme-message habang may kakwentuhan. Next. For faith communities. Sa church. Saan church man tayo involved? Okay, anong local church natin? Anong mga Bible studies or anything na grupo na Bible ang sentro? Those are faith communities. Anong kailangan natin gawin? Establish prayer groups and mentoring relationships. Okay? That's why itong inner healing sessions, hindi lang ito for UVCC, mga kapatid.
anybody na sa palagay niya ay kailangan niya ang kausap at mentoring at coaching and training para sa emotion, we need this. Okay? This is just 1 hour a week. Do you have 1 hour a week para ma-unburden ka? Okay? Sa mga iba na hirap tayong invite, okay lang. Don't pressure them. Baka nakaka-pressure na tayo sa kanila. Pero ano kayang kailangan nilang malaman for them to come here? Ikaw, ano nagtulak sa'yo na pumunta sa inner healing sessions every time? Tell that to other people. Kasi yung spirituality and mental health, pag kinumbine yan, ang tawag dyan is inner healing. Ang ginagawa natin dito is inner healing sessions. Inaalam natin yung mga emotions natin. At the same time, ay binibigyan natin yung sarili natin ng fighting chance by knowing what the Bible says. Pero yung ito, example. Mag-usap yung pressured sa finances, mag-usap isang pressured sa finances na walang spirituality o walang Bible verse o walang Diyos na pinag-uusapan. Later on, aalis yung dalawa na yun na maybe feeling good dahil nakapag-share pero hindi na-resolve ang problema. Or, worse, nag-away sila dahil silang dalawa pala ang kaaway nila bawat isa na. See? So, we need the Bible, we need the Lord, we need God sa proseso na to ng inner healing. And believe me, hindi ibig sabihin nakaka-attend ka na, okay na ako. Si pastor, okay na yan. Hindi rin. I need to go through the process din. I need my wife to go through the process din together para hindi kami mag-create ng family na nakaka-pressure. Diba? At kung may pressure man na pumapasok sa family, we need to talk. Yun ang gawin natin with your family and with sa mga faith communities natin. Ano? Okay, nasa na tayo? Okay, next. Summary. Okay. Generational pressures reveal humanity's fundamental need for what? Yung mga pressures na to, nagpapakita na kailangan natin ng dalawa. Kailangan mo ang Diyos at kailangan mo ng komunidad. This is community. Church is a community. Okay? You need inner peace. Inner peace emerges only through admitting powerlessness. Pag inamin mo na mahina ako, kailangan natin ng tulong sa Diyos at sa kapwa natin, then only you then can surrender yourself to God at magkakaroon ng gospel presentation. Malalaman mo na, si Lord pala, siya din pala ang burden at siya ang nagdala ng burden ko. Even my healing, physical and emotional. At ano pa? Brokenness. Magkakaroon ng inner peace pag inadmit mo na I am a broken person. Ito pa, inner healing. Magfo-flow ang inner healing if we are honest enough na kailangan natin ng spiritual help. Okay? Sabi nga dito, basahin ko na lang. Inner healing flows from honest acknowledgement of struggle, spiritual practices grounded in scripture, and mutual burden-bearing with faith communities. Ito yun. Okay, sa side mo, maaaring nakaupo ka lang, nanonood ka lang, pero wag mo maliitin ito. As you listen, dahil si Lord ang sentro ng usapan na to, bagamat may psychology ito, God is doing His part sa puso mo. Di ba? Yung time mo rito ay hindi sayang. Kala mo sayang? Oh, no. Ako ay naniniwala na every minute na in-spend mo rito, nakikinig ka, naka-off cam ka man, pero nakikinig ka, hindi sayang. No, sayang doon sa mga tao na in-invite mo na hindi pumunta. Kasi supposed to be yung naranasan mo ngayon, naranasan niya ngayon, dapat. Pero hindi natin siya ipipressure. Pero let's help them. Kasi ikaw din naman noon, makulit din naman tayo. Ayaw natin ng tulong. Ma-pride tayo Di ba? By the way, go back sa mga episode ng na pinag-usapan natin yung false humility. Ma-pride tayo na hindi ko kailangan ng tulong, hindi ko kailangan ng pastor o ng psychologist. Kaya ko na yan.
Hindi ko kailangan ng doktor. Hindi ko kailangan ng kaibigan. Kaya ko na yan. Ay, hindi ko kailangan i-share yan. Kaya ko na yan. Delikadong pananaw yan, mga kapatid. Okay? So, to end this, mga kapatid, I'd like us to spend time in prayer